May manika ka ba sa kwarto mo ngayon? Yung nakaupo lang sa sulok o nakaupo sa kama mo? Sigurado ka ba na hindi lang siya gumagalaw kasi nakatingin ka? Noong 1970, may dalawang nursing student na tumanggap ng regalo. Isang simpleng Raggedy Ann doll. Cute, malambot, pero pagkalipas ng ilang linggo, ang dami ng kababalaghan ang nangyari. Ito ang totoong storya sa likod ng pelikulang Annabelle. 1970, Hartford, Connecticut. Isang nursing student na si Donna, tahimik lang ang buhay niya. May roommate siyang si Angie. Birthday niya noon nang bigyan siya ng nanay niya ng manika. Raggedy Ann, tela lang, pulang sinulid ang buhok, nakangiting tahi ang bibig. Inilagay niya sa kama, pang-design lang ba? Sa una, walang kakaibang nangyayari. Pag-uwi nila galing duty, iba na ang posisyon ng manika. Iniwan nila siyang nakaupo, pero nakahiga na siya. Akala nila, imagination lang. O baka nakalimutan lang nila na nakahiga ito. Pagkalipas ng ilang araw, iniwan nilang nasa kama. At pagbalik nila, nasa sala na ito. Walang forced entry. Walang ibang may susi kung hindi silang dalawa lang. Tahimik lang ang apartment, pero parang may nakatingin. Isang umaga, may nakita silang papel sa sahig. Hindi nila papel, parang from centuries ago. Parang lumang parchment. May sulat na parang sulat bata. At ang nakalagay, "Help me." At ang pirma, Annabelle. Wala namang papel sa bahay na ganun. At dito na nagsimulang kumirot ang dibdib nila. Tumawag sila ng isang medium. Ayon sa psychic medium, may batang babae raw na namatay sa lugar na yon noon. Ang pangalan niya ay Annabelle Higgins, 7 taong gulang. Sabi raw ng spirit, komportable siya kina Donna at Angie. Gusto lang daw niya manatili. Pumayag sila na manatili ang spirito ng bata. At dito sila nagkamali. Hindi nila alam na minsan ang pinakamapanganib na salita sa mundo ay sige. May kaibigan silang si Lou. Hindi niya gusto ang manika. May pakiramdam daw siyang may mali. Simula nang nakita niya ito, paulit-ulit siyang nananaginip. Napapanaginipan niya yung manika gumagapang sa dibdib niya. Dahan-dahan maakyat sa leeg. Tapos sinasakal siya. Hanggang sa hindi siya makahinga. Isang araw, mag-isa siya sa apartment. May narinig siyang kaluskos sa kwarto ni Donna. Pagpasok niya, walang tao. Yung manika lang. Pero ramdam niyang may presence. Paglabas niya ng kwarto,
may parang masakit bigla sa dibdib niya. Pag-angat niya ng damit, may 7 mahahabang galos. 3 pahalang, 4 patayo. Parang kuko. At ang mas nakakakilabot, ilang araw lang, naghilom agad. Parang may gustong ipahiwatig na kaya niyang manakit. At kaya rin niyang manakit kahit tulog ka. Dito na pumasok sina Ed at Lorraine Warren. Sinuri nila ang apartment. At ang sabi nila, hindi ito bata. Hindi ito kaluluwa ng 7 taong gulang. Ito raw ay demonyo. Demonyo na nagpapanggap. Ang demonyo raw, hindi basta pumapasok sa bagay. Ginagamit niya ang bagay. Ginagamit niya ang tiwala. Una, papalambutin ka. Pagkatapos, tsaka aatake. Ang help me na note ay paraan para makakuha ng pahintulot. At kapag nagbigay ka ng pahintulot, mas mahirap na siyang paalisin. Dinala ng Warrens ang manika sa sasakyan. Habang nasa daan, biglang namamatay ang makina. Sumasablay bigla ang preno. Parang may nakikialam. Winisikan ni Ed ng holy water ang manika. Pagtapos nun, huminto na ang aberya at nagpatuloy na ang biyahe nila. Inilagay nila ang manika sa loob ng isang glass case sa Occult Museum. May nakasulat sa harap na warning, positively, do not open. Itong museum na ito ay nasa loob lang ng kanilang bahay, sa may basement. Tinawag nila itong The Warrens Occult Museum. May mga bagay doon na sinasabing may dalang sumpa. Mga painting na may kwento ng possession. Mga laruan na konektado sa ritual. Mga artifact na galing sa exorcism cases. Parang horror attraction ang dating. Pero ito raw ay koleksyon ng mga bagay na ayon sa kanila ginamit o nadikit sa demonic activity. At buwan-buwan, may pare raw na pumupunta doon para basbasan ang lugar. May mga bisita noon na pinapapasok. At may mga kwento, meron daw mga nahihilo habang nakatingin sa case. May biglang nagpapanik attack. Meron namang nagsasabing parang may dumadapi sa likod nila kahit walang tao. At ang mas nakakabahala, hindi raw tahimik ang basement na yon. May mga pagkakataong may naririnig na kalabog. May kumakatok sa loob ng case. May gumagalaw kahit walang hangin. Noong 2019, isinara ang museum sa publiko. Official reason, zoning issues daw. Pero sa internet, kumalat ang chismis na tumakas si Annabelle. Pero fake news lang. Hindi siya tumakas. Pero isipin mo, kung isang manika lang ang kayang magdala
ng ganitong kwento? Ano pa kaya ang kayang gawin ng ibang gamit na nasa basement na yon? Isang kwarto na puno ng mga bagay na ayon sa may-ari, ginamit ng kadiliman. Isang kwarto na hindi museum ng history, kundi museum ng mga bagay na hindi dapat hinahawakan. May mga bisitang kahit kailan hindi naniniwala. At may isang lalaki raw na pinagtawanan lang yung case ni Annabelle. Binangga ang salamin at hinamon ang manika. Sabi niya, "Saktan mo nga ako." Kinagabihan, habang pauwi, namatay siya sa aksidente sa motor. Walang official record na nagsasabing konektado ito. Ngayon isipin mo, isang manika, pero kayang paglaruan ang isip mo. Ang tunay na nakakatakot kay Annabelle, hindi dahil gumagalaw siya sa harap mo, kundi dahil gumagalaw siya kapag walang nakatingin. Demonyo raw ang nasa likod, isang entity na naghihintay ng pahintulot. Isang entity na hindi pumapasok kung hindi mo siya inaanyayahan. At ilang beses na ba tayong nagbukas ng pinto sa takot? Ilang beses na ba tayong naglaro ng Ouija? Ilang beses na ba nating sinabi, kung totoo ka, magparamdam ka? Minsan, sumasagot sila. At minsan, hindi sila umaalis. Ang totoong Annabelle, hindi porcelain. Hindi pang movie. Tela lang siya. Hindi siya cute. Hindi rin siya nakakatakot. At habang nanonood ka ngayon, may mga manika sa Pilipinas na nakaupo lang sa cabinet. Sa sala, sa kwarto ng bata, nakatingin. At ang tanong, kung biglang mag-iba ang posisyon niya bukas, sasabihin mo bang hangin lang? O may inanyayahan ka na hindi mo na kayang paalisin?